June, Veneracion. Mga kapuso, tataas na naman po ang presyo ng gasolina mamayang hating gabi. Ayon yan sa Department of Energy. Bunsod daw yan ang pagtaas daw ng demand o pangangailangan sa gasolina ngayong panahon ng taglamig. Nakatutok si Marizumani. Habang papalapit ang Pasko, mas dumarami ang gastusin, kaya ang mga motorista lalo pang kailangan maghigpit ng sinturon. Inanunsyo kasi ng Department of Energy na magtataas na naman ng 80 centavos per liter ang presyo ng unleaded gasoline simula mamaya alas 12 ng hating gabi. Sa ngayon, Caltex pa lang ang nag-aabiso ng dagdag singil. Tumaas daw kasi ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ngayon yung seasonally pag second half of the year, talagang tumataas ang gasolina. Dala yan nung demand natin, lalo na sa taglamig na panahon. At nakita natin last week medyo tumaas na kaunti ang demand. Ayon sa Department of Energy, naging pabago-bago o taas-baba ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong taon. Dahil daw ito sa iba't ibang mga dahilan, nariyan yung Middle East tension, gayon din yung US economic at European debt crisis. Pero sa kabuuan, mas malaki pa yung itinaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil nga pumapatak sa 3.61 pesos per liter ang net increase ng unleaded gasoline, habang mas mataas pa para sa diesel na aabot naman sa 6.75 pesos per liter. Ang ilang motorista nagrereklamo na. Masama ang loob. Siyempre, sa halip na makatipid ka, yung matitipid mo, may dadagdag mo pa po sa gasolina. Pabigat na naman sa buhay yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Bandang hapon, may nabutan na kami sa isang gasolinahan na nagdagdag na lang ng ipakakargang gasolina bago abutan ng taas singil mamaya. Medyo malaki yung pinalagay namin, 1.5. Para medyo makatipid rin. Okay lang kasi wala tayong magagawa eh. Kahit tumaas man, wala tayong magagawa. May 30 centimong rollback naman sa kerosene, habang wala namang paggalaw sa diesel sa linggong ito. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nag-anunsyo na rin po ng kanilang pagtaas ng presyo ang kumpanyang Shell. Pero magbababa rin daw sila ng 30 sentimo sa kada litro ng kanilang kerosene. May dagdag din silang 80 sentimo sa kada litro ng kanilang unleaded na gasolina at 85 sentimo sa regular na gasolina. Sa mga nagte-text na naka-unli o yung unlimited text service, wala na raw yung dagdag singil kahit pa sa ibang network. Yan ang napagkasunduan kasunod ng naaprobahang mas mababang interconnection charge. Pero paano naman daw yung mga hindi naka-unli? Nakatutok si Bernadette Reyes. Kilos protesta ang ibinungad ng Grupong Bayan Muna sa National Telecommunications Commission o NTC kanina. Reklamo nila na tila inutil daw ang NTC sa reklamo ng consumer at tila lagi raw pabor ang desisyon para sa telcos. Nung umiyok itong malalaking kumpanya, parang mas pinanigan pa nila, parang lumitaw itong NTC, walang silbi talaga. Kumbaga, bilang ahensya ng gobyerno, hindi siya maglilingkod sa mamamayan o hindi siya pumaling dun sa posisyon sana para dun sa mga mamamayan. Patuloy ang mga gagawing kilos protesta ng Grupong Bayan Muna hanggat hindi pa naisasapinan ng NTC ang kanilang posisyon pang may nag-20 centavos na bawas singil sa text. Hiling naman na sa mga telecommunications companies magpatupad ang refund sa kanilang mga subscribers. Sa kwenta daw ng grupo, nasa 111 million pesos ang dapat i-refund ng telco sa subscribers mula sa sinisingil sa text messages. Kung hindi magpapatupad ng refund ng telcos, maaari silang humarap sa congressional inquiry at maaaring matanggalan ng prangkisa. Tulad ng Bayan Muna, nagrereklamo rin ng cellphone user na si JM Infante. Sa cellphone daw kasi siya nakadepende para makontak ang mga katrabaho. Malaking menos daw sana ang 20 centavos na bawas singil sa interconnection charge sa text na ipinag-utos noong November 30 ng NTC. Kapag apat na 20 cents at least or 5, malaking tulong na po siya, at least isang text na rin po sa ibang network. Itinanggi naman ng NTC ang paratang ng Bayan Muna. Hinimok din nila ang consumer group na kung may reklamo, isumiti ito sa kanilang tanggapan. Sumulat sila sa commission at sabihin nila kung saan galing yung 111 million. Hindi mo pwedeng ma-penalize isang entity na walang due process of law. Yes. Nagkasundo na rin daw ang NTC at telcos na gagawin nilang inter-network ang unlimited text service bilang resulta ng mas mababang interconnection charge. Ibig sabihin, kung ang ka-text mo ay nasa kabilang network, basta naka-unli ka, wala nang dagdag singil.
Malaking porsyento na rin daw ng cellphone users sa makikinabang nito dahil 9 daw sa kada 10 cellphone users gumagamit na ng only text service. 10% na lang ng cellphone users sa bansa ang gumagamit ng regular load o yung piso ang bayad kada text. Kasama na rito yung mga naka-postpaid plan, tulad ni Patrick Malgapo. Kung magte-text kami sa ibang network, hindi rin namin mararamdaman kung talaga nabawas pa sa amin yung 20 cents na yun. Pero sabi ng NTC, huwag daw mainip ang katulad ni Patrick na naka-postpaid. Maski na 10% lang yan, hindi dapat sila maiwan. So magsasubmit daw sila ng kanilang paraan para itong pagbaba ng interconnection charge ay maramdaman din itong 10% ito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Biyaheng China na bukas sa mga kaanak ng OFW na nakatakdang bitayin sa Huwebes. Sa gitna nito, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Vice President Jejomar Binay na maiaapila pa ang hatol sa ating kababayan. Ito'y kahit pa tumanggi na ang bansang China sa pagbisita doon ni Binay para personal na umapila. Nakatutok si Jamie Santos. Alam ng Department of Foreign Affairs ni Vice President Jejomar Binay na final and executory ang hatol sa overseas Filipino workers sa kasong drug trafficking. Pero naniniwala raw silang may pag-asa pa para sa OFW na nahulihan ng halos 1 kilot kalahating heroin. Sa December 8, Huwebes, itinakda ang execution ng lalaking OFW. Dasal ng mga taga-DFA at ng Vice Presidente, sana raw maibaba sa life imprisonment ang hatol. Yung optimism ko, laging gano'n na lamang. Hanggat hindi nangyayari yung mangyayaring iniiwasan natin, sige, gumawa tayo ng mamaraan para maiwasan na yun. Paalis na bukas sa mga kaanak ng OFW papuntang China. May kasama silang isang taga-DFA. Sa hiling ng kamag-anak, di nagbigay ng detalye ang DFA tungkol sa pagkakakilanlan ng OFW at ng pamilya. May sakit daw kasi ang ina ng OFW. Si Vice President Binay naman, di natuloy sa dapat sana't paghatid ng sulat ni Pangulong Aquino kay Chinese President Liu Jintao. Sabi ng China, di na raw naayos ang bisita niya. Pero sa kabila nito, patuloy daw ang pag-apela ng gobyerno sa China. Nakikiusap daw ang bansa base sa humanitarian reason. Tanawin lang nila sa kultura ng Pilipino. No, ha? Unang-una na, sa atin dito, yung mga problema isinasatabi. Pagka magpapasko at magbabagong taon. Yung date of execution, mapapatapat pa naman dun sa panahon nagse-celebrate tayo kay Mama Mary. Nakarata yung nanay noon at baka mapanood sa TV o mabasa sa marinig sa radyo, ikamamatay ito. They're very devastated and they're very sad about what has happened. And they're still praying that a miracle would happen. Maalalang nitong Marso lang nagtungo ng China si Binay para iapela ang hatol sa 3 OFW na sina Ramon Credo, Sally Ordinario Villanueva and Elizabeth Batain na na-execute matapos makonvict din ng drug trafficking. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado kagabi ang tinuturing na pangatlong pinaka-wanted sa lungsod na Parañaque. Pumatay umano siya ng isang pulis. Ilang buwan na ang nakalilipas. Galit at madamdami ng pamilya ng biktima na makaharap nila ang suspect. Si Salima Refran, naka-Alerto 24. Galit na galit ang pamilya ni PO3 Mafilindo Prades sa makaharapang suspect sa pamamaril at pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Nahuli ng mga operatiba ng Parañaque Police ang number 3 most wanted na lungsod na si Jamal de Malutang o alias James sa FB Harrison kagabi matapos ang mahaba-habang surveillance. Siya ang bumaril, siya ang gunman doon sa pinaghihinala ang gunman doon sa pagbaril kay PO3 Mafilindo Prades. May 12 ngayong taon ang barilin sa batok si Prades sa Redemptorist Road sa Baclaran matapos ang clearing operations ng illegal vendors. Ayon sa pulis, ang palagiang pagpapaalis daw kay Di Malutang sa bangketa ang maaaring dahilan kung bakit ito binaril si Prades. Nasama yon ni James Di Malutang kaya nagkimkim siya na sa malong loob. Maliban pa ron, hindi siya makapagtinda. Itinanggi naman ng suspect ang krimen. Kahit sabihin ko naman na hindi ako, wala rin maniniwala eh. Umaasa naman ang pamilya ni Prades na gugulong na ang kaso. Siyempre, masaya kaming lahat. Magandang regalo ng Panginoon sa pamilya ko, lalo na sa mga anak ko.
Pinag-aaralan na rin ng pulisya ang posibleng partisipasyon din ni De Malutang sa pamamaril naman sa isang MMDA noong isang linggo. Sa Lima na Fran, nag-aalerto 24. Chika Minute! Good evening mga kapuso, ready na ba kayo sa mainit nating chikahan? Maria Isabel Lopez, ano kayang masasabi sa mga intrigang bumabalot sa pagpapaalis sa kanya sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown? At Rian Ramos, naging emosyonal nang magbigay ng pahayag kaugnay sa reklamong isasampa laban kay Mo Twister. Abangan ang detalye niyan at iba ko pang chika maya-maya lang. Tuturo! Eksklusibo! Dito! Ang ma-aksyon na operasyon na yan laban sa robbery hold-up na grupo sa Laguna. Isa sa mga arestado, empleyado raw ng gobyerno. 10 taong gulang na bata sa Davao, patay ng aksidenteng ma-shotgun umano ng sarili niyang kuya. Sa Amerika, pagdiriwang ng mga football fans na uwi sa aksidente. Ayun! At mga Santa Claus nagtagisan sa iba't ibang paligsahan sa bansang Switzerland. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.